everyone, for today's video isi-share ko sa inyo kung paano ko sinosocialize or inintroduce sa pack si Sultan. Before, hindi ko talaga problema mag-introduce ng bagong dog or puppy sa mga aso ko, especially nung kane corso pa lang yung mga alaga ko. At until nung nagkaroon ako ng kagaya ni Dato at ni Kaiju na isang alabay at isang malaklisi. At ever since alam ko na ganito ang magiging reaksyon niya. Kaya bilang owner gusto ko ma-share itong experience ko na to. Nang sa ganon para dun sa mga gusto mag-alaga ng mga ganitong breed, magkaroon din kayo ng idea kung ano yung mga pinapasok nyo. Dahil bukod kasi sa pagpapakain ng mga aso at pag-maintain ng kanilang mga structure, kasama talaga ang ugali nila sa mga dapat nyong intindihin. Mabuti na nga lang din at hindi ako masyado nahirapan ngayon. Kasi ang ugali ni Sultan ay submissive. Kaya ang pagtanggap sa kanya ni Dato ay medyo relax pa. Partida relax pa yan. Kaya hindi din talaga ako tumatanggap ng lodging or hindi din talaga ako nag-i-import na matanda na aso. Kasi alam ko na ang kalalabasan nito. At ito medyo relax na nga rin si Dato. Kaya nag-decide ako na palabasin na rin si Sultan. Nagulat din talaga ako na ang bilis ng pag-a-adjust ni Dato. At syempre pati na rin ni Sultan. Papi si Dato, lahat talaga ng aso inaaway niya. Mapapapi pa yan, mapa-female or kahit na matandang aso. Kaya tingin ko medyo matured na rin to si Dato. Hindi na siya insecure sa kanyang posisyon. Pero enough with Dato. Dito naman tayo kay Sultan. Sa napapansin ko kay Sultan is talagang adaptive siya sa mga nangyayari sa paligid niya. Usually sa mga puppy na ganito na bagong dating, magpapakita pa ito ng takot. Pero si Sultan maganda yung energy na pinapakita niya sa mga asong nakikilala niya. Kaya ang balik sa kanya ay maganda ring pag-welcome. Very confident at hindi siya nai-intimidate sa size ni Dato. Dahil nga siguro na hindi na din bago sa kanya ang malalaking aso. At ito kung mapapansin nyo, yung buto nilang dalawa ay magkasing kapal lang din. Partida 13 weeks pa lang yan si Sultan. And at last, relax na din si Dato. Pero hindi pa rin tayo pwede magpakampante dahil possible pa din niyang pitikin si Sultan gaya sa sitwasyon na to. Pero mabuti na lang ay submissive nga siya at alam kung ano ang dapat niyang gawin. Dahil kung hindi, alam ko na magbaback to zero na naman kami. Mahusay nga din tong si Leah eh. Palagi siya nakaalala kay Sultan sa dapat niyang gawin. And after ni Dato, syempre, si Kaiju naman ang ilalabas natin. Medyo nagiging matapang na din kasi si Kaiju sa ibang aso, especially kapag kabago dito sa bahay. At yan yung mga dapat nating iniiwasan na ugali. Dahil usually sila talaga ang starter at pwede mag-cause ng pack attack. And through barking, dito sila nagko-communicate. At the more na nakakarinig sila ng tahol, mas nagiging intense ang sitwasyon. Kaya mas pinili ko din talaga na isa-isa silang ilabas kaysa yung sabay-sabay. At dito si Argus naman ang sinama ko. Dito ko naman talaga hinahangaan si Argus. Dahil literal na wala siyang pakialam kay Sultan. Pero dahil dito mas na-appreciate ko rin yung size ni Sultan. At alam ko maraming makakapansin ng past turns ni Sultan. Isa na ito sa mga natural na pinagdadaanan ng mga import puppies. Kaya bago ka mag-import or mag-alaga ng puppy, kailangan talaga ng knowledge. Minsan inaabot ng linggo or buwan sa pagre-recover. And after 3 days, pina-CBC ko na nga rin pala si Sultan. Overall check-up para malaman natin kung healthy ba talaga siya. At kung mapapansin nyo rin ang kanyang structure ay nakabawi na. At masasabi ko lang na sobrang quality niya talaga. After nga niya kuhanan ng dugo, 1 oras na pahinga lang ay naglaro na agad. Para bang hindi na stress. Alam ko may mga alam lang din sa aso ang mas makaka-appreciate nitong mga sinasabi ko. Pero balang araw kapag ka nag-decide kayo na mag-alaga na din, siguradong magagamit nyo itong video ko para maalala yung mga dapat nyong gawin. At ngayon, ito na si Sultan. Tignan nyo yung legs at medyo mas tumangkad na rin siya. Hindi pa din nagbabago ang energy niya. Everyday mas gumaganda lang siya. Dahil yun syempre sa pagtutok natin sa kanya. At ito sa sobrang ganda niya nga, meron tayong kaibigan na nagpa-import ng kapartner niya. Kulay itim nga rin yung napili natin. By the way, 15 weeks old lang din ito. Pero bukod dito, meron pang nauna sa kanya. Itong Volcadav ay kay Sultan din natin ipapares. Pero after 2 years pa to kapag ka-ready na sila. Ayun lang guys, maraming salamat sa panonood ng videos ko. God bless.